Magandang hapon po sa magandang tanghali sa ating mga kababayan, mga Pilipino sa buong mundo at siyempre sa Pilipinas. At ang ito naman po tayo ngayon, ito po sa palatuntunan ni Dr. Toto Bunyog Kausing at engineer pa. ah. At ang ating talakayin sa ngayon po ay yung tinatawag na katotohanan sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan at bibigyan namin kayo ng isang paliwanag o kritisismo o puna para malaman ninyo kung ano po ang nangyayari. At ito po ay aming sikapin na buong para maipakilala sa inyo kung ano talaga yung mga uri ng pagkatao nitong mga tumatakbong pagkasenador. Kahit na yung ibang senador na, kasama na dyan yung tinatawag kong traidor ng bayan na si Chis Escudero tsaka si Grace Poe at kasama na rin ng iba dyan, babanggitin natin mamaya, na lahat po sila ay iisa lamang po ang kanilang dugo. Dugong mapagkunwari at dugong sinungaling. Yan po ating tatalakayin mamaya. At meron tayong basihan para sa pagsabi na yan. At kasama ko ngayon po dito sa ating studio ay si Wilson Caritero Amad. Alam mo, ito si Mr. Wilson Caritero Amad, nagsampa rin to kagaya ko ng kandidatura para pagkasenador para sa parating na eleksyon sa May 12, 2025. Pero sa sinamang palad, ako ngayon ay bitin-bitin po sa akin. At least siya ay hindi na siya tinanggal ng COMELEC. At ang rason kung bakit na pangunahing kaso, nabasa ko ang kaso niya noong 2019, nagsampa rin siya ng kanyang kandidatura for Vice President. Pero tinanggal siya ni Supreme Court. Pagkatapos, nanalo siya, binigyan pala ng Supreme Court ng PRO ang COMELEC, hindi sinunod. Kaya nagkaroon sila ng double reprimand. At dahil sa kanyang utos na gano'n na dahil sa kanya at na double reprimand yung COMELEC na yun po ay sumunod pagkatapos doon sa isang kandidato naman na si Norman Cordero Marquez. Nagsampa rin si Cordero Marquez ng kandidatura pagka-senador ng 2019 at saka ng 2022. At siya rin po ay tinanggal din sa listahan ng official list ng candidates for senators. At inutos din sa Supreme Court na mali-mali ang lahat ginamit ng COMELEC. At inutos din sa Supreme Court over and above all ang TRO, hindi rin na sinunod. So magka-tweet ay nangyari nung nakarang January 14, palabas ng TRO ng Supreme Court, nauwi ito sa pag-desisyon ng COMELEC na ipatigil ang pag-imprinta na umabot na sa 6 million na kopya ng baluta ang kanilang imprinta. At kung kwentahin mo kung magkano halaga noon sa i-multiply mo sa 22 pesos sa kanilang kontrata. So kung 22 pesos times 6 million, ang nagastos nila ay 132 million. Kaya pag-usapan namin yan kung paano ganyan mababawi. Alam mo, ito ay sobra pa sa plunder. Kasi po, hindi lang po yan negligence, hindi lang po ipagkawala ng ingat, kundi talagang sinasadya nila na mag-imprinta na para hindi na makahabol yung ibang mga dinisqualify nila o diniklara na nuisance para hindi makahabol. Ibig sabihin, paghihiganti po ang motibo sa likod ng lahat nito. Pero mamaya pag-usapan natin kung paano yan. At anyway, makapokus pa tayo ngayon para hindi pag-usapan natin patungkol sa kasinungalingan ng mga senador. Patungkol naman ito na may relasyon sa tinatawag na BICAM report o tinatawag naman ni Attorney Vic Rodriguez na BICAM report na kung saan klarong-klaro at napatunayan na may mga black box. So si Amy Marcos, siya pala Wilson, ang unang nakadiscover na may mga bangko. Kaya siya nag-deliver ng privilege speech noong December 18, 2024. Ang problema lang kay Amy, kulang ang kanyang sinseridad para tulungan ang bayan at hindi niya na pinaluap yun. Siya pala ang unang nakadiscover nun, hindi si Congressman Ungab ng taga Davao City o Davao, hindi sa city, ibang lugar sa Davao. At na-discover din ni Representative Manuel o Raul Manuel ng Makabayang Black o Kabataan Party List na siya rin ay nakatanggap ng email na wala ring blanco rin ang laman.
Sabi sa makatwid, nakita ko yung lahat ng email, lahat pala ng senador at lahat ng congressman, isang email lang. Alam, group emails eh. Ibig sabihin, kung anong email na dumating kay Congressman Ungab, kay Congressman Manuel, ay parehong email din nakarating sa kanilang lahat na hindi na pwede sabihin na walang blanco. So, ang dumating sa iba, ang isa pang may iba pa nagsabi si Gloria Macapagal Arroyo, kanyang kopya wala ring may mga blanco rin. So sa madalit sabi, it is now conclusive kung may mga blanco. So okay, magbabati mo tayo siguro diyan sa mga iyong mga supporters at siyempre babatiin mo na rin ang pati mga supporters ko at hikayatin natin na susuportahan ka ng tudong-tudo pagdating sa May 12, 2025 elections. O sige, nasa iyo na ang nasa iyo ang bula, Wilson. Magandang hapon sa iyo, Dr. Toto, Dr. Engineer Toto Kausing. At sa lahat na ating mga kabayan, lalo na yung mga lumad, ang mga manggagawa, at saka mga OFW natin na ngayon nagsusubaybay sa programa ni Engineer Dr. Toto Kausing. Magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Okay. So bago tayo tumuloy sa topic natin, pwede mo ba sabihin sa mga nakikinig sa atin ito kung bakit ka tumakbo? Dr. Toto, lumaki ako sa hirap bilang isang magsasaka at saka mangingisda sa Kasay, Dalagit, Cebu. So, till naging working student ako sa loob ng paralan sa Jose Recoletos para libre sa pag-aaral at saka working din ako sa labas para may makakain. Hanggang dumating ako sa Mindanao, kasama ko yung mga lumad, mga plantation workers, mga urban poor, magsasaka. Nakita ko yung sobrang kahirapan. At saka sa sitwasyon ng ating bayan na walang direksyon, walang patutunguhan, as a Catholic doctor, I have to respond kung anong nangyayari sa bayan natin. Kaya ako tumakbo upang transfigure ang bayan natin in accordance sa kagustuhan ng Diyos na yung tinatawag natin na kanyang kaharian, Dr. Toto. Okay. So I suppose na yung mga nakita mo, na kasalamuha mo, naranasan mo sa iyong pakikibaka sa buhay, kasama na yung pagkipagrelasyon mo sa mga katutubo, maaari bang malaman sa ang lugar ka dyan sa Pilipinas nagkaroon ng ganong relasyon sa katutubo? At kung anong klaseng katutubo yan? Doktor, nangyayari ito sa Misamis Oriental. Misamis Oriental, dito ako sa Cagayan de Oro, nang nakita ko yung isang leader o tribe leader dato na more than 20 years nang pabalik-balik sa inutil na ahensya, National Commission Indigenous People. Isa akong tagapagsalita sa Plaridel Higaonon Tribal Council ng Plaridel, Area Misamis Oriental. More than 20 years yung pabalik-balik. Ang nangyari, Dr. Toto, okay, na Certificate of Ancestral Domain Title, nabinta na lang niya yung kabayo niyang pangkabuhayan, 2 horse niya, hanggang namatay siya last year, doktor, na walang nangyayari na tanggap yung NCIP ng mga documents sa kanya, tapos wala namang ginagawa ang National Commission Indigenous People dito sa Region 10 ng lugar. Okay, so anyway, siguro pinagtagpo tayo ng Panginoon kasi I'm proud to tell the whole world na may mga natulungan ako mga katutubo at nakuha ko na rin yung utos ng CADTI, Certificate of Ancestral Domain Title, at yan po yung mga katutubong blaan doon sa aming lugar sa South Cotabato. Siyempre matutulungan kita dyan kung paano mga discarding kagawin at I never stop at the doing right only in the region. Sa Region 10 ka lang, medyo hindi iusad yan. Kasi naranasan ko po yung corruption dyan sa NCIP. Ang unang corruption mo dyan makikita yung sa NCIP provincial. Sa provincial, ang numero 1 mong kalaban dyan yung engineer na in charge sa pag-survey. At siya maraming mga paikot-ikot at humihingi pa ng budget. At may isa kaming engineer na hindi niya alam, nakuna namin ng video yung pagbigay ng pera.
Kaya ayon siya suspendido sa 1 year ngayon. Ito naman ay sa South Cotabato. Tapos yung sa region naman ay ganun din kung hindi ka talaga magiging talagang makulit at talagang masidi ang iyong damdamin, ay talaga pong aapiin tayo ng ating kababayan na nagkakataon lamang na sila ang nakaupo dyan sa mga pwesto. So, kaya nga lagi kong sinasabi na ang karapatan ng lahat sa atin ay hindi po yan ibinibigay sa atin. Yan po ay pinaglalaban natin para maibigay sa atin. Ganun lamang po. Hindi po nagbibigay ang mga aapi ng karapatan ng mga inaapi. Bagkus, pinaglalaban ito ng mga api. So, in the same manner, na tatalay ka na ito, papunta tayo sa main topic natin at pag-usapan natin iba patungkol din sa mga ibang topic na pinaglalaban mo sa sunod na mga vlogging natin. So ngayon, ang pag-usapan natin ay yung mga senador na saksakan na ng yaman, Ka Wilson, no? Alam mo ba bakit kasi saksakan ng mayaman? Saan ba sila nagsimula? 'Di ba sa zero ang lahat? Kahit sabihin natin edukado ka pa, kahit sabihin natin abogado ka pa, kahit sabihin natin doktor ka, kahit sabihin natin kay engineer o contractor, ano ba nagsimula? 'Di ba? Pinanganak ka ng nanay mo na wala kang dala na baon na pera galing sa kanyang sinapupunan. So ngayon, pag ikaw ay nagkaroon ng edukasyon at nagkaroon na ng pagmamalay sa isip mo, nagkaroon ka ng dalawang choices. It's either to do bad or to do good. At kung gumawa ka ng masama, normally, yan po ay may kaakibat na kayamanan. Ang tao po, normal lamang po, ikaw alam mo naman yan sa makadiyos na suliranin, ang numero uno na nagtutulak sa isang tao para maging masama ay ng iba, kundi yung tinatawag na kasakiman sa pera. At yung sinasabi mo kapangyarihan, yan naman po naghahangad ng kapangyarihan para makakakuha ng pera. At sadya naman talaga, natural and universal naman ng attitude ng lahat ng mga tao na kapag nakatikim na ay wala ng katapusang kasakiman. They want for more, for more, for more. Kaya ito po, mayroon tayong tinatawag na richest man. O pag-usapan natin si Villar. Manny Villar, ang tatay ni Camille Villar na tumatakbo ngayong senador, na dati namang congresswoman at siya papalit sa kanyang nanay, si Villar. Cynthia Villar. At andun pa ang kapatid nila, si Mark Villar. Akalain mo ba naman na andun na ginagawa na nila pag-aari ang Senado? Bakit na dapat ako dyan? For all you know, nais ko lang din ba Ka Wilson, yung mapanood mo yung The Godfather na pelikula, mga mafia. Eh di ba, siguro, kung matandaan mo yan, mayroon nagsasabi doon na behind that great wealth lies the great crimes. Tandaan mo yun? Ibig sabihin, kung walang crime, walang kayamanan. In other words, that is also the reason kung bakit sinabi naman sa Biblia natin, money is the root of all evil. Money, kailangan natin. Pero kung ako naman tanongin mo, what was meant by God was for your extreme love for money, it is the source of evil. Ganun ang nakuha natin. Ito ngayon natin mga senador pag-usapan, puro money lang naman to sa likod, mga ayuda, lahat-lahat. So ito ngayon, ang ipakita ko sa inyo ngayon, una, sabihin ko na si Jesus Escudero, na siyang Senate President ngayon, na inagaw lamang niya kay Big Subiri, yung kapangyarihan na magiging Senate President, ay nagsasabi na yung pinirmahan daw niya na kopya ng Bicameral Conference Committee report ay walang blanco. Si Grace po, ganun din ang sinabi na walang blanco. Si Win Gatchalian ay sinabi rin na walang blanco. Si Joel Villanueva ay nagsasabi rin na walang blanco. Tapos, to tell you the truth, 14 po na mga senador ang umayon nag-ratify dyan. Sa 14 na senador, lahat po ay pumirma na may mga blanco ang tinatawag na Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report po yan, ay patungkol po yun na pagbabasihan, para kopyahin lang yan, i-copy-paste po sa present language, kopyahin mo ng buong buo, at ilagay mo sa isang papel, i-imprinta mo, tatawagin na ngayon na
General Appropriations Bill. So, mula doon sa report, kumbaga sa mga meeting, yan ang minutes. Ilalagay mo ngayon doon sa isang papel at tatawagin mo na General Appropriations Bill. At iyon po ang isasalang sa Office of the President para pirmahan niya at kumapirmahan ng Presidente kahit na may veto siya o wala o disapproval or wala. Ang tawag na ngayon dyan ay General Appropriations Act. Ganun po ang proseso ng batas magmula sa Conference Committee. So pinag-usapan natin dito ang Conference Committee para sa pagbubuo ng budget natin sa 2025. At para maintindihan nyo lalo, magsimula ako sa proseso. What is the first step of budgeting? First step of budgeting as a law ay magsimula po yun sa pagsasabi ng Office of the President sa pamamagitan ng Department of Budget and Management sa lahat ng asensya natin, ahensya, sa korte, sa mga piskal, sa mga pulis, sa mga lahat ng DILG, lahat ng opisina, sa mga Commission on Elections, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service Commission, sa Commission on Audit, sa Office of the Ombudsman, lahat ng opisina ng pamahalaan, kukunin sa kanila ng Department of Budget and Management yung gusto nila na pagkakagastusan sa susunod na taon. Ano mga proyekto nila. So kasama dyan yung pagsweldo, kasama rin kung may utang sila, nababayaran ba dapat, kasama din yung sa totoo lang utang ng pamahalaan natin na may servicing ng interest sa utang natin sa mga ibang bansa o sa World Health o sa na World Bank, International Monetary Fund at sa iba pa, kasama din dyan sa nakalista. At kung mabuo na ng Department of Budget and Management ang mga lista, step 2 is i-consolidate niya, ipunin niya. Pagka-ipon niya, magdidesisyon ngayon mag-usap sila ng Presidente, Mr. President, ito mga hiningi nila. So magkano ngayon, Mr. President, ang ating pundo sa sunod na taon para 2025, sabi ni BBM, base sa koreksyon natin, ay makahabol natin at sinasabi ng mga kasama natin eksperto sa paniningil ng buwis, paniningil ng taripa, sa paniningil sa pagkuha ng mga kita mula sa mga private corp at sa mga government corporations natin, yung kinikita halimbawa ng Land Bank, kinikita ng Development Bank, ng PNB at lahat-lahat ito, hindi PNB kundi National PSP. So, magtipon sila at sinabi ni Bongbong Marcos, in this particular budget ay 6.32 trillion daw ang kaya. Kasi ang 6.32, 4 plus 4.3 trillion ay kukunin yan sa kita, sa buwis at saka sa taripa sa custom at saka sa non-revenue collections. Pagkatapos, yung the rest ay utangin nila mula sa mga lokal na nagpapautang o di kaya international na nagpapautang. At ang sistema na pagpapautang ay magpapadala palabas nila ng cheque. Ang cheque, tatawagin yan ay treasury bills at treasury warrants. At saka, bibilhin ngayon ng mga tao na nagpapautang. At in 90 days or depende sa term, babawiin nila ulit yung pera nila at i-surrender nila yung treasury bills or treasury warrants. Depende sa number of days na utang. So kung gano'n na sistema, sabi niya, okay, ganito na project natin. So ngayon, step 3, gagawa na ngayon, ito ay ibibigay na ngayon ng DBM sa House of Representatives or Kamara de Representantes. Yung kopya ng budget na gusto nilang pagkagastusan sa sunod na taon. So nakalagay dyan, gusto ko lang ibanggitin ang pinakaklaro, wala pong hiningi na akap ang DSWD. So sa sulat na binigay ni DSWD sa Department of Budget and Management, wala roon ang akap. Ngayon, ang binigay ng DBM sa na dokumento na kung tinatawag ito na National Expenditure Program ay hindi nakasama yung akap. So ngayon, pagdating sa House of Representatives, nag-deliberate sila, pwede na baguhin yun, basta ang kondisyon lang ay hindi nila pwede pataasan ang budget na pera natin kung magkano lamang ang ating gagastusin. Sinabi ni President Bongbong Marcos na 6.32 trillion lang, hindi sila pwede pasobra. Okay. Sabihin, anong gagawin nila? Kung may gusto sila, kanya may gustong proyekto yan. Kung gusto na patuhan, kukunin lang iba, tanggalin nilang iba para yung tinanggap
doon sa kabila, ililipat nila dito. Ganon ginagawa nila. So anong nangyari? One of the scariest things that happened in the House of Representatives, dinagdag nilang akap na 39 billion. Ginawa nila ang MAEP na 75 billion. Ginawa nilang AX na 41 billion. So kung totalin mo yan, laki-laki niyan. Pagkatapos, dinagdagan nila ng 288 billion na pundo sa flood control projects at ipinarada nila doon sa DPWH. So ganun ang mga ginawa nangyari dyan sa House of Representatives. Ngayon, pagkatapos nila pagbuto-butuhan at naaprubahan na ng House of Representatives, ay ipasa ngayon niya sa Senado. Pagpasa sa Senado, ang gagawin ng Senado is walang kasi naman nila po ano. So, particular na natandaan ko, tinanggal ni Amy Marcos ang akap na 39 billion. Zero. Nung matapos ang proseso sa Senado, binigyan na nila ngayon kasi maraming kontra-kontra, yung nakasundo yung kanilang version, kailanganin ngayon na bumuo ng pagkikita nila kung saan aayusin nila ang kanilang version. Kailangan isa lang kasi ang version dapat na maipadala sa Office of the President na tawagin dyan enrolled bill. So bago magiging enrolled bill, mag-meeting sila doon sa Bicameral Conference Committee kung tawagin. At bakit ginagawa nilang confidential yung meeting? Anong meron doon? Siyempre, may tinatago. Kaya confidential ang tawag eh. So ngayon, ang nangyari, pagtapos ng Bicam, nakita natin na maraming in-insert. Ibinalik ulit yung AKAP, maraming sila pinasok at tinanggalan ng 50 yun ang 4 piece, tinanggalan din ng ibang budget, kaya 12 billion ang DepEd, at kaya nangyari ng gano'n. So ngayon, ang resulta ng meeting nila, nakalista lahat yan sa tinatawag na Bicameral Conference Committee report. Parang, ano yan, parang minutes ng meeting. So kung nakalista na dyan, ay dapat, pagtapos nila meeting, pipirma sila lahat. Pirma sila lahat. So ngayon, natapos ang meeting sa mga senador, ang kanilang representante ay 17. 7 lang ang pumirma. Ibig sabihin, sa gana na side, sa Senado, walang quorum, walang majority. So ngayon, sa side naman ng House of Representatives, isa lang ang hindi pumirma. Si Congressman Michael Duago ng Rizal Province. So, ang pumirma dyan si Manix Dalipi ng Zamboanga City, si Jill Bungalon na isa sa mga Ako Bukol Party List, ay Ako Bicol na. Tapos si Saldico ng Ako Bukol Party List, si Rivaldes, si Romeo Acop ng Rizal ng Antipolo, marami pang iba. Dami nila doon. So, yun po nangyari na pinirma nila. Puro blanco yun. Yung na proseso doon. Blanco yun na walang amount. So, sa blanco, bigyan ko yun ng idea. Halimbawa, NIA, National Irrigation Administration, ang budget na hiningi ng National Department of Budget and Management ay 24 billion lamang, Wilson. So kung 24 billion, ang nangyari nang dumating sa House, tinaasan nila ito nagiging 74 billion pesos na. Bakit naman tinaasan nila yun? Isa lang may sasagot ko dyan. Kasi kontrata pagpagawa ng irigasyon ng mga dam, di malaking kikitain, kaya yun pinalaki nila. So ngayon, at nung dumating sa Senado, ay natapyasan ata yan, tapos sa final report, yun na po ang nakikita mo sa isa sa mga bagay na nakita mo na blanco. So may nakalagay, the amount of 74 billion plus be erased, deleted, and be replaced with blank. Yun. Pero kung sa final na document ng General Appropriations Act, makikita mo ay anong halaga? Nakalagay 56 billion. Ano 59 billion na nakalagay. Tinapisan nila pero lumaki pa kumpara sa 24 billion na hinihingi ng National Irrigation Administration. So isa lang yan sa mga halimbawa. So ito na ngayon may kontrobersya. Na discovery ni Congressman Ungab na yung kopya niya, sabi niya sa interview sa kanya,
Kasi dati siyang chairman ng Appropriations Committee, hawak niya yan. So ang naisipan daw niya, usisain. Nung inusisa niya, 222 pages lahat yun, inisa-isa niya. Nakakita siya ng mga blanco na 11. Isa yun sa blanco. So ngayon, may unang tanong diyan, bakit blanco? Dapat walang blanco. Ang pagbla-blanco, ibig sabihin, hindi magiging batas na kung si Bongbong maglagay sa blanco. Ngayon, natagpa na ang isa sa initial findings ko, pagkatapos ng blanco na yun, ang ginagawa, in-email sa kanila, sa lahat, sa mga senador, sa congressmen, pagkatapos gawin, ay nag-ratify sila. Ibig ratify, payag ba kayo, tinanong lahat ng senador, payag ba kayo doon sa binago? Ang House of Representatives din, tinanong, payag ba kayo sa ganitong mga pagbabago na ginawa? Lahat po sila, Wilson, bumuto lahat po, hindi naman lahat, majority bumuto, pabor. Tapos ang nangyari naman sa Senado, ayon naman sa pagsisiwalat o expose o revelation ni Amy Marcos, walang botohan na nangyari po yung napirma. Ang botohan ay pinaalsa ng kamay. Sino ang may gusto? Lahat. Tinanong sino gusto ng pera? Parang ganun tanong. Siyempre, lahat gusto ng pera. Kaya ay nakabot ng mga 13 or 14 votes sa mga senador ang nagbumuto para sa i-ratifika, aprobahan yung binago na budget. So, sa madalit sabi, ang ngayon, bumuto sila. Yung palang pinagbubutuhan nila, blanco, may blanco. Paano ngayon ang pangyari? Sa tingin mo, bakit ikaw, sa idea mo, bakit binutuhan nila blanco? Ang unang tanong ko. Pangalawang tanong ko, bakit hindi nila nalaman na may blanco? O sige, ikaw nasa isip mo, Wilson, kung ano? Okay. Ito yung simple lang na analysis ko, Doktor. Para bang isang lalaki, meron siyang kabit. Nagbigay sa kabit niya, sinabi niya, okay, sweetheart, fill this up as far as the limit of your breed allows. O parang gano'n. Makikita natin, meron talagang masamang intention sila, Doktor. Matagal akong sa isang company hired by Australian government na nag-audit ng mga NGO, kooperatiba. So hindi pwede ito, Doktor, lalo na pera ito ng bayan. At saka gawin nilang blanco, they left it blank para doon nila i-fill up yung kasakiman nila, Dok. That's number one na nakikita ko. Pangalawa, ang hirap, Dok, kapag yung na-elect ng mga government officials are not qualified in heart, in attitude. Anong ibig sabihin ko po, Dok? Ibig sabihin, wala sa isip nila to review it. So ngayon, ang nangyari sa atin, Dok, dalawa yung problema natin pag hindi qualified yung heart at saka attitude ng mga elected natin. Una, nagbibigay tayo ng sahod sa kanila. Pangalawa, sila ang naging problema natin. Yun ang hirap, Dok. Bakit hindi nila na-review? Very important yan. Lahat ng mga nakalagay dyan, dapat binusisi nila lahat, Dok, kung concern sila. Unless, meron sa puso nila, Dok, na that blank paper, para sa kanila yan. Para sa kanila na kung nilang makuha, doon na nakalagay. So, ibig sabihin, Dok, yung critical minds nila collapse at that moment. Kasi alam nila na blanco to, pero in a way, para din naman kikita tayo nito. Yun lang ang maikling analysis ko, Dok. So, walang pinag-iba yan sa sinasabi, may sadya kung anong gagawin. Ang aking tingin naman dyan, sinadyang blanco yan para ma-adjust, para may space for adjustment, may leeway. Kung adjust nila kung magkano kukunin nila dito, para ngayon, pag may pasok nila ang kanilang gusto mga budget. So, ito ngayon, ipapakita ko sa screen ang budget na blanco, ha. Ito yung kopya ng Bicameral Conference Committee. Ipapakita ko sa screen. Ito. So, yan, nakita nyo na sa screen. Yan po ang isa sa mga pahina
kung saan makita mo ay may blanco. Babasahin ko yan sa pamagitan ng pagtingin dito kung ano-anong mga nasa blanco. Palalakihin ko rin ang kanyang size para makita ng ating mga audience. Yan, laki-laki na siguro yan. Ayan, pinakamalaki na yan. Ang nakikita dito, line number 46 ay patungkol sa acronym na DAR, Department of Agrarian Reform, na yung budget ay hindi blanco ito ha. Yung budget na 1,793,066,000 pesos ay papalitan at pinataas. Binigyan ng amount na mas malaki, 2,145,066 pesos. Okay. Next, line 49. Itong sa NIA, itong sinasabi ko kanina sa NIA. After the acronym NIA or National Irrigation Administration, delete the amount in figures 74,570,743,000 pesos and replace with blank. O yan, kita na siguro niyo yung blank dyan. Number 48 yan. 49. Tapos number 50, after the acronym NFA, so National Food Authority, delete the amount in figures of 14 billion pesos, 363 million, and replace it with 14 billion, 453 million. So, pinataasan. So, line number 52, after the acronym PCA or Philippine Coconut Authority, delete the amount in figures of 859 million, 65,000 pesos and replace with blank. So, ito naman, after the word total, replace it, delete the amount of 104,820,715,000 pesos and replace with blank. So, yan ang pinapakita ko sa inyo ng mga blanco. At kung kita niya, paliitin ko ito ha, para makita niyo may mga pirma sa gilid. Yan mga pirma ng mga senador, yan, at saka mga congressman ng iba, hindi pa lahat pumirma dyan. So nakita ko dito pirma ni Jinggoy. Itong pirma ni Jinggoy, dito siya. Yung ibang pirma, hindi ko kilala ibang pirma, pero pirma ni Jinggoy nakita ko. So anyway, yan ang, kung makita mo dyan, Senator candidate Wilson, so yan po ang nakikita natin na actual na pahina ay may mga pirma. Yung kopya na yun na actual na pahina na yun na may mga pirma din, yan din po the same copy na napunta kay Congressman Raul Manuel na isang makabayan o tinatag ng iba na nire-red tag nila na maka-NPA. Yan naman, hindi naman sigurado kakampi ni Duterte yan. Pero bakit siya nagkonfirma? Nakaparehong pirma ang kopya niya kaysa kopya na hinahawakan ni Congressman Ungab. So anyway, tatanggalin ko muna yan siguro, no? Yung kopya, at least nakita nyo na para naman makita nyo kami ulit. Okay, mas malaki. So, sa isang balita na nakalagay, 14 senators ang bumoto ko no, kahit blanco. In other words, ito pala bago ko sabihin yan, nagpalabas po ng kopya si Amy Marcos nang in-email sa kanya. The same time din ang sinabi niya, December 11 alas 6:14 ng gabi. Dumating sa kanyang email na walang laman din, blanco rin. At ganung oras din dumating kay Congressman Ungab at kay Congressman Raul Manuel. So, in other words, wala nang issue kung ano ba talaga totoo, kung may blanco ba o wala. Sigurado na may blanco. So ngayon, ito ang sabi naman sa interview naman ni Panfilo Lacson. Binigyan din daw siya ng kopya ng kapwa niya, dating senador siya eh. Yung mga senador, pinasahan din daw siya, hindi niya binanggit yung senador. Basta ang kopya na in-email din sa kanya, ay wala rin, mga blanco rin. The same. So walang pagbabago. So ngayon, dahil po sanay si Panfilo Lacson bilang senador, tinanong siya kung ano sa tingin niya ang nangyari. Sabi niya, at sino dapat mananagot? Sabi niya, itong tingin nangyari. Kasi may singit gang talaga dyan. Kung ako magsabi, akong term ko lang yan, singit gang. Nangyari din daw minsan yan, 2018, na meron silang para sa 2019. Panahon ni si Duterte yung presidente. Ngayon,
Kung dumating sa kanila yung enrolled bill, hindi pa, yung bicameral conference committee report, nakita ng mga staff niya, ganito lang ang halaga ng amount. Hindi ko binanggit ko anong klaseng budget yon. Pero nung nakita nilang sinali na sa bagong papel, ang tawagin na General Appropriations Bill na pipirmahan ni Soto bilang presidente at pipirmahan nila ng iba pang mga senador, ay nakalagay, mas malaki ang amount na nakalagay sa bagong kopya kaysa bicameral conference committee. So, ibig sabihin, sa panahon 2018, the same thing, ang nangyari lang doon, may amount, maliit, ang sa bicameral conference committee, pero kung nilagay sa bagong budget na papel, ay mas malaki. So, wala rin pinag-iba yan sa bicameral conference committee, blanco. Tapos, nung ginawa na ulit para ibigay kay Bongbong Marcos, may laman na. So, ang tanong ngayon, sino ang naglagay? Sino ang nagsimingit ng mga pondo? Yan ang tanong diyan. Na sabi naman ni Senator Lacson, sabi niya, pag tinignan natin, pag blanco yan nakarating sa opisina ni Mr. President, isa lang ang tao pwede yan, yung Department of Budget and Management. Sila ang naglagay ng amount. Pero kung naitanggap yan ng Pangulo, opisina ng Pangulo, na may laman na filled up na, isa lang ang pwede ko sisihin. Yung una, yung House of Representatives. At pangalawa, yung Senate of the Philippines. Ang tanong niya, ang sagot niya kung bakit House of Representatives, sapagkat tanging ito, dapat malaman natin kung manalo man ako bilang senador, alam na natin na ang nag-imprinta pala ng final form na para pirmahan ng presidente ay ang House of Representatives. So, ibig sabihin, sa House of Representatives, ang lahat ng daya nangyayari. Tapos, kailangan may kipagputsaba ang mga senador para mangyari yung pandaraya sa budget. So, talagang singit na singit yan. So, ngayon, pag ang nangyari ron, at kung ang senador ay pumirma, ibig sabihin, ayon naman sa kwento naman ni Amy, bumuto sila mga hindi siya kasama sa botohan. Kaya pinaalam sa kanya na may botohan sila magyari. So, ang binutuhan nila ay blanco. So, ngayon, kung gano'n mangyari, ay ipinasa kagad ang papel doon sa House of Representatives at sila nag-gumawa ulit, nag-imprinta. Madalit sabi, ang taga-House of Representatives, ang masisisi mo dyan ni Speaker na si Martin Romualdez at sa kanyang chairman na si Elizalde Co na siyang congressman ng Ako Bukol Party List. So sila ang nagbago at nakipagsaban lamang yung grupo ni Chief Escudero at Grace Po. Bakit sila nagpahatal, nagparakipay, nagtatanong anong boto mo? Nawala pa lang, blanco pala. So, gano'n, ikaw, anong masasabi mo rito sa ginawa ng mga senador na to? Malaking panlilin lang ito, Doktor. Siguro ito lang yung humble suggestion ko na gagawin dapat ng mga doktor. Kailangan mag-intervene na yung COA, Commission on Audit, galing dyan sa hindi na dapat palampasin ito, Doktor. Kahit sa preparation of the budget, hanggang pupunta sa bicameral ba yun, hanggang sa pipirma ng presidente, dapat mag-intervene na, Doktor, yung taga-Commission on Audit. Kung para mga na-approve yan, wala nang mga pag-delete, o sila nang mag-guarantee niyan, Doktor, para sigurado tayo na yung mga na-approve, yun na ang pipirma ng presidente. Wala nang dagdag bawas, Doktor, wala nang pag-delete. Sabi, akala ko sa eleksyon ng dagdag bawas, pati pala sa budgeting mayroong dagdag bawas, no? So anyway, ang ibig mo sabihin, in every step of the way, total pera pinag-usapan, maggagawa tayo ng batas kung may palarin tayo na i-require na yung bawat galaw titingnan ng COA. Kasi ang COA ang magaling sa pag-audit. So pagkatapos ng House of Representatives, titingnan ng COA kung nagbabalanse pa sa target ng Pangulo, kung hanggang dito lang ang amount, nagagastasin natin, hindi na sa sobra. Kasi alam mo, may mga singit gang dyan eh. So pagkatapos na ma-audit ang House, saka pa ibibigay sa Senate. So yan ang ibig mo sabihin. Sa Senate naman, pagkatapos na gumawa, i-audit na naman ng COA. So pagkatapos naman na ma-audit ng COA,
kung ano ang budget na hawak ng version ng Senate at version na hawak ng House of Representatives, ay sigurado tayo ngayon na hindi siya unfaithful kung ikumpara sa totoong kopya na nandoon sa House of Representatives at saka sa Senate. At kung magkikita na sila ngayon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, tatrabaho sila, pwede ba na ipaglaban natin na dapat hindi na to confidential kasi ginagawa na confidential eh. Dapat bukas siya naka-live stream sa publiko kung paano ang budget ginagalaw. Pahig ka ba dyan na dapat maliban sa pag-check ng kuha pagkatapos? Eh di ba kung nag-uusap sila, naalala mo ba, di ba, pinatawag na si Sara Duterte. Paliwanag mo, bakit ganito ang hiningi mo? Eh, di ba naka-live stream yun? Mga palitan nila sagot, mga insultuhan ng salita, naka-live stream yun. So, anong diferensya? Anong pagkakaiba? Nung panahon na sa committee pa lang sila naghihiring, kung ikumpara mo sa Bicameral Conference Committee, at bakit itatago mo ang Bicameral Conference Committee? Ah, di ba? Yan dapat, Tapos, Doktor. ito pang system na nakakatawa, no? Si Amy Marcos, naghanap daw siya nung CCTV na para makuha niya ng record kung ano nangyari sa Bicameral Conference Committee. Sinagot ba daw siya, sorry po, mayroong Data Privacy Act. Sabi niya, hindi ba public to hindi privacy? Public to hindi. Kaya dapat, kung nag-live stream tayo sa pag-hearing sa committee, bakit hindi mo i-live stream yan yung Bicameral Conference Committee na napakahalaga niyan, pera ng bayan pinag-uusapan. So, tama naman siya doon. So, anyway, itong ipapakita ko ngayon ay yung mga pirma ng mga senador na pumirma pero sinabi nila ay wala daw sila wala silang nakita na blanco. Pero pumirma sila sa blanco na dokumento na may lamang blanco pala. So, inaanap ko lang yung yung page na yon. O, ito. Papakita ko. Ayan, ha? Ayan. So, palaking ko. Ayan. Nakikita mo ba yan, Senator Wilson? Nakita mo ba yan? Klaro. Okay. So, yan basahin ko. Ang pinakataas sa kaliwa, Senator Grace Poe, pumirma siya. Sa ilalim niya, Senator Cynthia A. Villar. Sa mas ilalim pa nila, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Sa ilalim niya, si Senator Win Gatchalian pumirma. Ang hindi pumirma sa ilalim nila, si Senator Bongo, hindi pumirma. Si Loren Legarda, hindi pumirma. Sa kanan naman, yung mga pangalan naman ng congressmen na pumirma. Si Representative Rizalde Isko, pumirma. Si Representative Stella Luz A. Kimbo ay tumatakbong mayor ngayon sa Marikina, pumirma. So, siyempre, mga korap yun, pumirma yun. Si Representative Aurelio Dog Gonzales, isa rin sa korap ito, pumirma. Si Representative David J.J. Suarez, yung pumirma din ito sa taga Quezon na congressman. Korap din ito So, Representative Manuel Jose Manix Imdalipe, yan, congressman yan taga Zamboanga City. Majority leader pala siya, pumirma din. Hindi, korap din kasi. So, si Representative Jude Asidre, ito yung Tingog Party List na kasama sa Tingog ni Yeda Romo, asawa naman ni Martin Romualdez. So, mga Tingog Party List, alam mo, mga Bisaya tayo, ang ibig sabihin ng Tingog is boses. So, yan ang party list nila. Ito, si Jude Asidre, pangalawang congressman nila. Ang unang congressman dyan, si Yeda Romualdez. Ngayon, si Yeda Romualdez ay inilagay sa Accounts Committee Chairman. Ano ba yung Accounts Committee Chairman? Ang Accounts Committee Chairman po ay parang auditor. Ngayon, ang tagagasto ay si Speaker. So, tanong ko sa iyo, Wilson, kung ang auditor ng Kongreso ay si Mrs. Yeda Romualdez, paano niya i-audit si Romualdez
Kaya nag-utos kung paano gagastasin ang pera ng Kongreso. Tanong mo, pakipaliwanag mo saan nakikinig sa ating na mangyari. Hindi yan pwede, Doktor. Kasi tinatawag yan sa accounting internal na... Nawala tayo sa signal. Hello, Doc? Hello? Hello, Hello, Doc? Maliwanag, Doc? Hello, clear na ba, Doc? Hello? Hello, hello? Hello, Doc? Hello? Ang tanong ko rito, si Yida Romualdez, siyang chairman ng Accounts Committee ng Kongreso. Tapos, si Mr. Martin Romualdez at siya nagdidikta kung saan gagastusin ang pera na hawak ng House of Representatives. Ngayon, ang trabaho ng accounts ay taga-check, taga-monitor kung paano pera ng hawak ng House of Representatives. Kung ang taga-check ay Mrs. at ang taga-gastos ay Mr., pera ng bayan pinag-usapan, paano pa nga ito? Tama ba yan ang gagawin ng Committee on Accounts, si Mrs. Yeda Romualdez? Malaking kamalian yan, Doc. Kasi tinatawag yan na incompatible function. Incompatible function yan, Doc. Ang approval, taga-audit, at saka kustodiya, hindi dapat, Doc, they should be independent. Kasi doon, madali ang connivance, Doc. Hindi tama yan sa accounting, real accounting, Doc. Hindi tama yung ginagawa nila. Paano ma-check nila independently? Kung ganun na parang sila lang ang family lang yung nag-check niyan, Doc. So hindi pwede dapat yan. Dapat i-correct yan, Doc. Hello, mukhang nawala tayo. Hello, Doc. Trends for your posts in 2025. Number 1, stack photos in a grid as if they were scenes. Ayun na. Stack photos in a grid as if they were scenes. So anyway, medyo bumagsak lang yung signal ko, pero nakita. So anyway, medyo bumagsak lang yung So next is ang gawin natin, tatakil natin ay pinakita ko ang mga pangalan ng mga taong pumirma, ng mga senador na pumirma. So ngayon, ang maging topic natin dito is bakit nila itatanggi. Kagaya nito, si Senator Win Gatchalian, ang pirma niya dito, ito po yung dokumento na pinirmahan na angko. Pero ang sabi naman ni Amy Marcos, karamihan dyan sa mga senador ay pumirma doon na lang daw sa sa signature page. So ibig sabihin, hindi na nila pinirmahan ang kada pahina. At kung hindi na pinirmahan kada pahina nung budget na tawag nito is Bicameral Conference Committee, ay nasa batas po nila sa Senado na dapat kada pahina pirmahan nila. Ito ang pinirma nila signature page lang. At ang nagsabi daw sa kanila na magpipirma sa signature page lang ay si Chis Escudero. So ibig sabihin may tinatago rin ito si Chis Escudero. So yan ang dahilan kung bakit, ang tanong ko naman, bakit kita daw niya lahat ng pahina at wala naman daw blanco. Yan ang sinasabi niya. So which is naman, hindi ako maniniwala kanyang sinasabi. Ito. Si Joel tingnan natin ibang pumirma dito. Ayan, may pumirma dyan si JB Ejercito Estrada. Nagmamalinis din dito. Ayan, nakita ninyo kay JB Ejercito Estrada. Ayan, ang pirma niya sa pinakamataas. So, pumirma din siya. Ngayon, ito naman kasunod, si Francis Tolentino pumirma. Pagkatapos sa kasunod sa kanya si Jingo Estrada, itong plunderer na naabsulto sa maanumalyang desisyon naman sa Sandigan Bayan.
at sa kailalim si Francis Tolentino, Francis Escudero na Senate President. So iyan po, pinakita ko sa inyo ang mga taong pwede kong tatawagin sinungaling. Nasabihin nila na may laman daw, walang blanco. Pero yung pinirmahan nilang yan po ang signature page ng kopya ng Bicameral Conference Committee report na may mga blanco. 11 item ang mga blanco. So iyan lamang po ang klaro doon. So ngayon, patapos na tayo ngayon, siguro iyan lang ikaw naman, I will give you the full time kung ano naman ngayon ang gusto mo sabihin. Ang pakiusap lang natin sa kanila, Doc. Full time kung ano naman ngayon ang gusto mo. Hello, Doc? Hello? Hello, Doc? Hello, hello? Ang pakiusap lang natin sa kanila, Doc. Hello, Doc? Hello? Yes. Nawala mga Okay. Doc, ganito lang siguro ang pakiusap natin sa kanila sa ating Sige, lawmakers. tuloy lang. Sana naman ipagdarasal nila na matanggap nila Sige galing sa Diyos yung the grace of change. O sana, Doc, pakiusap natin sa kanila, ipag-pray nila sa Diyos na matanggap nila yung tinatawag natin the grace of change, na magkaroon sila ng hiya sa sarili nila, sa mga ginagawa nila na nagresulta sa sobrang kahirapan ng ating bayan, Doc. Maraming salamat sa iyo, Doc. Pakiusap natin sa kanila, ipag-pray nila sa Diyos na matanggap nila sa sarili nila, sa mga ginagawa nila na nagresulta sa sobrang kahirapan ng ating bayan, Doc. Maraming salamat. Okay. So with this, kita mamaya, ulitin natin. May ibang topic na naman tayo, pero malamang may relasyon na naman dito. So, magandang hapon po sa lahat na nakikinig. So, bagitin ko lang ilan sa inyo, no? Si Antonio Bencesiso, mabuhay. Armando Abel, kawawang Pilipino. Opinion ko ito, kaya nga, hindi pumirma si Bongo dahil may go signal. Tapos si Armando Abelio, tapos si Charlie Whiskey, contract yata yon. Okay. So, tama, nagmamadali sila. Hindi na-check. O yun. Ibig sabihin, kung nagmamadali sila, Charlie, wala silang karapatan na maging senador. Hindi pala nila chine-check ang trabaho. Hindi na ginagawa trabaho nila. 2 billion po kasama ang sahod at yung allowance ang binibigay ng bayan natin sa mga kabawat senador. So, sapat ba yan sa trabaho nila kagaya? Bakit nagtataka ako, bakit walang salita si Rubin Padilla? Bakit wala si Rafi Tulfo? At nagsalita dito kumontra na hindi pumirma si Bato in fairness to him saka si Bongo. So bakit naman si Rafi Tulfo ay maging presidente pata to? Ba't hindi siya sasalita? Ano bang meron dito? Ikaw anong Wilson? Alam natin, Doc, na para sila sa kanilang sarili. They are only there for themselves and not for the Filipino people. Ay maging presidente pata to? Hindi siya sasalita. Ano? Dito. Wilson. They are only there for themselves and not for the Filipino people. So anyway, medyo mahinay na signal natin, no? So anyway, medyo mahinay na signal. So si Richard Hamura, si Jose Salgado, ako may usok by apoy, tapos Richard, sino pag iba? So anyway, mag-iisang oras na tayo. At least, no, Rinaldo Santos, magandang hapon. At Pagao Baker, Paul Hinchie Rossetti, Marie Johnson sa Australia, si Etna Dante Reyes, si Rogelio Topat,
sa Los Angeles, California, Seven Samurai, even Peta. So si Rolando, George Tres Marias, Mila Vianino, okay, Imor Nival sa La Union, Teresita sa Palaran. So mga kaibigan, ay dito na tayo magpapaalam, magpapasalamat kami ulit sa inyo. Maya konti siguro bago maggabi ay mag-live stream tayo. Imbitahin ko ulit si Mr. Wilson at Caritiro Amad na tumatakbong pagkasenador. Paki-message mo si senatorial candidate Balyon para makausap din natin. At Okay, ngayon, at pasensya na kayo kung yung mahina yung signal ko kasi nandito ako sa Bohol ngayon. Ako mukhang mahina yung signal dito sa Bohol. So anyway, come what may, andito pa rin kami para sa inyo. Okay? So magandang hapon po sa inyong lahat. O magbati ka na, paalam ka na Mr. Caritiro. Magandang hapon sa iyo, Doc, for your fearless discussion. At sa lahat nating mga kababayan, we will pray to God for the glory of our country and the glory of all the Filipino people. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. O magbati ka na, Mr. Caritiro. Hapon for your fearless discussion. At sa lahat nating mga kababayan, we will pray to God for the glory of our country and the glory of all the people. Magandang hapon sa lahat. Okay, okay pa sa all right. Magandang hapon. Kay Chis Escudero, Martin Romualdez.